Asek Marcos pa rin, Lakanilaw. Asek, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning po, Katunying. Good morning po sa lahat nanonood, nakikinig sa inyong programa. Opo, natuluyan pala, no? So, Opo. magkano ang nawalang pera sa pamahalaan dyan pagka ayon sa pakipaghuntahan yun kay Commissioner Ariel Nepomuceno? Opo. Base po sa investigasyon po ng Bureau of Customs ni Sir Ariel Nepomuceno, una sir, ang declaration kasi nung 918 na Spider, dineclare lang siya na Porsche Boxster. At nakita ko ho dun sa resibo na sinubmit ho sa LTO, nakabase siya sa 6.8 million. Na ang current value that time, nasa 1.5 million US dollars. So around 75 million 75 pesos. million. So talagang, opo, meron pang daraya talagang ginawa. So 6 million lang ang value ng sasakyan ang ginawa nila, din ang parang binayaran daw po, sabi ni Sir Ariel, is about 2 million pesos ang yung sasakyan. Kaya talaga pong dinaya po yung gobyerno. Ang laki nung idinaya. Mag-fast forward na tayo. Di ba, ang LTO, bago irehistro ang isang sasakyan, siyempre hihingi yan ng mga dokumento, no? Mga dokumento. Opo. At Opo. sa pagbabayad, doon po ba sa binayaran, kung ang sinasabi niyo, Boxster ba yun? Opo. Boxster. Naka-declare po siya as Boxster. Opo. Naka-declare na Boxster, binayaran naman ng buwis, pero doon sa Boxster. Ngayon, ang tanong po namin paano o bakit inirehistro ng LTO yung sasakyan kung magkaiba yung nakalagay doon sa papel, Boxster, pero ang makikita nila, Spider. Opo. Kasi pinagbasihan po nila dyan yung mga dokumento na galing home BOC. Pero hindi po ligtas yung mga tauhan ng LTO na nagpapil niyan. Kaya po agad ho akong nag-utos ho sa Intelligence Division na imbestigahan ho yung mga opisyal. Kasi sigurado po, Katunying, meron pong mga nakinabang din ho na empleyado dati ng LTO dyan. Kasi kung matatandaan ho ninyo yung Bugatti, same procedure ho na ginawa dun sa Bugatti yan. Iba ho yung declaration, misdeclared po siya, tapos napapilan nila. Although siyempre nagre-rely ang LTO galing doon, pero alam po ng mga taga-LTO yan kung meron po talagang pagkakamali. Kaya imposible po na walang kasapakat yung mga taong yan sa LTO. So ang sinasabi po nyo, hindi ito marirehistro kung talagang hindi kasabwat o hindi kung ginawa ng LTO yung trabaho niya. Opo, kasi sa totoo lang, Katunying, nung ako po ang transnational crime head pa, iniimbestigahan ko ho yung mga smuggled na sasakyan na yan. Kaya ho, alam po kung paano po sila hulihin. Yun hong mga taong involved na nag-i-import niyan, kinokorrupt nila simula BOC papasok ng LTO. Kaya kapag binigay lang kayo ng papeles, kompleto na kaagad. Isang grupo po yan. Kaya ho, alam po namin yung mga pinagagawa nila, alam po namin sila malocate. Pero siyempre, yun nga po ang sinasabi namin, mayroon pong mga kasabwat na mga empleyado ng gobyerno na nagtulong-tulong ho dito na para ho kasi ano po ito, 2021 po ito, Katunying, na nangyari. 5 years ago. Nagkaroon po ito ng papeles sa LTO first quarter ng 2022. So, mga dati pa hong mga opisyal na nandiyan dyan na karamihan, yan na rin, same mga opisyal nung time ng mga diskaya na kotse, yun hong Bugatti. So, talaga mga notorious po. Hanggang ngayon po ba, andyan pa yung mga taong yan, na-imbestigan nyo na siguro. Saang district ba yan? Sa NCR po. NCR, naku. So, nandyan pa ho ba yung mga involved na mga tao na... Yung pong mga report sa akin, inaantay ko pa, pero malamang meron pa pong nandito. Pero yung tinitingnan ko ho, Katunying, kung parehong grupo ito ng mga empleyado ng LTO na natanggal namin dun sa Bugatti case. Kasi yung sa Bugatti case, sir, binuhay ko yon, natanggal ko yung regional director, tapos nakasuhan po yung mga taong nasa baba. Kita po talaga kasi na may ginawa Opo. Okay, yung process lang, nabigyan nyo kami ng ideya. Kapag ka po ba imported yung sasakyan, lalo kung ganyang kagarang sasakyan,
nagbayad ng taxes sa customs, bago irehistro, kailangan bang makita ng mga taga-LTO yung mismong sasakyan, yung physical na sasakyan? Actually, pagka po ganyan kamamahal yung sasakyan, kailangan pong makita. Uh-huh. Tapos, may detalye naman po kita naman po doon na 918. Although hindi kami ang LTO ang nagsasabi kung ano yung tamang buwis kasi Bureau of Customs. Yes. Uh-huh. Ise-send lang po sa amin. Kasi that time, hindi po kami interconnectivity ng dalawa BOC at LTO. Oo. Mano-mano po nilang dinadala yung CP from BOC to LTO. So talagang doon po nyo makikita yung kung paano tinatago. Ngayon ho kasi interconnectivity na, kailangan ECP. So papadala ho yan ng Bureau of Customs. Ang hirap nilang itago yung mga ganyan. So that time po, mano-mano nila dinadala po yan. So kahit mano-mano po nila dinadala, pag pumasok po ng LTO, meron naman sasalo sa LTO. So dalawang ahensya po Dalawang ahensya na parehong dinaanan nung itong sasakyan na to na may ginawang hindi maayos. Okay. Nabanggit nyo kanina, merong kaalam sa Bureau of Customs, meron din kaalam sa LTO, at sabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay may investigasyon silang gagawin sa side nila. Tapos merong pribado para ito yung importer talaga, no? Yung gumagawa ng kalokohan. Pwede ba nating tawagin na may sindikato dito? Meron po. Actually, masasabi ko pong direkta sa inyo, Katunying, na yung grupo ho na yan, nahulihan ko na yan. Kung matatandaan ninyo yung first 2 months ko, nakahuli ho ako ng Ferrari na dilaw. Sila rin ho yung apparently na nag-import ng Ferrari na dilaw, na ang declaration niya is ang value ng Ferrari is $50,000 US. Tama. Naalala ko 'yon. Kayo mismo nakahuli nun. Opo. Yun po yung sinasabi po namin na mini-misdeclared nila, na sabi nga po ni Commissioner Nepomuceno na meron panlulokong ginawa kasi mini-misdeclare nila yung gobyerno. So, same po yan. Pumasok po yung mga coaching yan 2020 and 2021. Yun po yung karamihan po niyan. Opo. Sa tansya niyo ba, marami bang similarly situated? Baka may mga kababayan tayo na nakikita yun, nakakasabay nila sa kalsada, yung mga ganito kagagarang sasakyan. Ano po ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan? At ito kasing kay Derek Ramsey, parang din to, hindi ba netizen din ang tumira nito? Bali, ang nangyari po kasi, na-picturean po siya. Ako po ang personal po ang nag-run nun sa system nung makita ko po yung sasakyan. Kasi, kagaya po na banggit ko nung unang interview nyo, 4 lang po yan sa Pilipinas. So, alam po natin yung kung madali po natin malocate kung maayos ang papeles niya, no, hindi. Sa totoo lang, Katunying, meron tayong mga lehitimong dealer sa Pilipinas. Meron tayong lehitimong dealer ng Ferrari, ng Porsche. So, pag mga local, wala tayong problema. Ang nagiging problema po kasi itong mga taong to na nagsamantala, na nag-import nung panahon na yon. So, talagang yun yung time na marami pang pogo. So, left and right sila nag-i-import kasi merong pogo sila na bebentahan. So, sa mga kababayan po natin, ang pinakamaganda po niyan, kasi sila minsan na nagiging biktima kasi bibili nila, pinaghirapan nila yung pera. Kailangan po nilang i-verify mabuti. Pwede po sa amin sa LTO, pwede silang pumunta sa central office para matulungan po namin sila ma-verify. Kung meron naman po silang panahon at ma-verify sa Bureau of Customs, mas maganda. Pero kahit sa amin sa LTO, ma-verify na po namin Bakit paano po nabigyan ng clearance ng Highway Patrol Group yan? Baka may problema din yung HPG system. Usually naman kasi yung system naman po nila, as long as nabigyan po ng papeles ng LTO, sabay lang po mag-a-apply po ng Highway Patrol clearance. Titingnan lang naman po nila kung kasama sa mga nawawala. Kung hindi naman po kasama sa nawawala, okay lang yon, nabibigyan po talaga ng clearance. Hindi po, katulad po halimbawa nung, hindi po ba pag nire-register o kaya naglilipat ng ownership,
may HPG clearance, kung ang nakalagay sa papel, makikita nila yung papel yung papel Opo. na binayaran sa custom, Baxter. Hindi po ba? Hindi po nila makikita. Hindi na nila makikita yon. Oo, hindi po nila makikita yon. Nakikita po namin yon kasi yung pinaka-mother file po niya, yung pinaka lahat ng detalye niya, kumbaga yung pati yung mga birth certificate niya, isang set po yan, ang may hawak po niyan LTO, na from Bureau of Customs. From Bureau of Customs, bibigay sa amin sa LTO, papapilan namin. Kung lalaliman po talaga ang investigasyon, talaga makikita talaga dyan na merong talagang may mga kalokohan na ginawa noon. Pero ngayon, sir, kaya anong nangyayari, pagka nagkaroon na ng ORCR, ang gagawin lang ng HPG, bibigyan lang ng clearance. So, wala hong masyado. Sa totoo, ang makipag-determine po niyan ng mga tax payments is BOC. BOC talaga. Okay, BOC, mga huling point na lang. So how do you consider Derek Ramsey ngayon? Ang kine-claim po niya sa totoo lang, na biktima siya ng tao. Pero tama nga po yung mga lumalabas sa media, no. Dapat nag-verify ka. Binerify mong mabuti yung sasakyan, hindi yung porke na transfer sa pangalan mo okay na yon. Bine-verify lalo na na very limited yung kotse na yan. Yeah. Sa totoo lang, may information naman ako. Alam naman nila pare-pareho, sir, na may problema sa tax payment yung sasakyan Hindi pa nila inayos Inantay pa nilang mahuli namin. So alam mismo ni Derek Ramsey na problematic to sa customs? Ang information ko po, alam nila. Alam nila. Oo, kaya lang hindi po nila inasikaso kaagad. So mas nahirapan sila ngayon. Hindi po nila kasi pwedeng ikaila yun. At bago ko po mahuli yan, Katunying, inimbestigahan ko pong mabuti. Wag siya, kumbaga ang sinasabi niyo, wag silang magmaang-maangan. Yes, sir. Tama po kayo. Wag silang magmaang-maangan kasi alam nila at alam namin na alam nila na may problema yung sasakyan sa BOC. Okay, yung pong sasakyan daw ay ibinenta na ni Derek Ramsey sa ibang tao pero hindi pa lang natatransfer. Totoo ba 'yon? Yun po ang hindi malinaw. May information ako na nagsasabi yung kaibigan niya si Mr. Villago na bili na yung sasakyan. Meron naman nagsasabi na nasa proseso pa lang sila ng bentahan. Sa amin, hindi na kami nakialam doon. Pero siyempre, iimbestagahan namin kasi yung personality po ng kaibigan niya, maraming mga ganyan sasakyan. Kaya ako po nahuli yan kasi may mga pictures na kami, may mga informations na kami na mahilig silang magpalit-palit na mga plaka para makapagyabang sa kalye na pinagbabawal po yun. Pwede bang si Derek Ramsey din ito proseso na lang, pwede ba si Derek Ramsey din ang sumali sa subasta para makabili niyan? Ang pagkakaalam ko po, sabi po ni Commissioner Nepomuceno, nasa proseso pa lang ata ngayon. Parang bibigyan sila ng due process kung makakapagbayad sila lahat ng mga dapat nilang bayaran. Medyo malaki lang po yun. Hanggang sa kung hindi naman po nila babayaran, yun na, ipapasubasta na po kaagad yan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang pagkakaalam ko ganun. Okay. Asek, maraming salamat po. At sana yung iba pang mga ganito, ayusin na nila problema nila bago sila malagay sa alanganin. Thank you so much. Magandang umaga. Salamat po, Katunying. Magandang umaga. Si Assistant Secretary Marcos pa rin, Lacanilaw.